Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang matapos na sibihan ng isa ang lahat na maging alerto, ay mabilis naman siyang pinaslang ng ating bida, at sinabihan ang mga ito na mukhang nandito sila upang nakawin ang kanyang pagmamayari na parang mga daga, sila na mga miyembro ng Six Martial Arts Sect. Sa nakitang ito naman ni Bayuk Ryu ay nakaramdam naman siya ng labis na pagkakatakot. Kaya naman ay sinabihan siya ng ating bida na wala na siyang magagawa pa, at matapos na sumugod, ay sinabihan siya ng ating bida na ito ay dahil sa nagawa na niyang wasakin ang lahat ng kanyang mga laruan. Sa nangyari ay mangiyak-ngiyak naman na nagmamakaawa ito kay Qian Yuun, ngunit hindi naman siya nito pinakinggan at nagpatuloy lamang sa gagawing pag-atake. Nang bigla naman na may kung sino ang kumilos mula sa di kalayuan, at nagawang mapawalang bisa ang kanyang pag-atake at mabilis na mapa-atras, sa nangyari ay tuwang-tuwa naman dito si Bayok Ryu, dahil sa perpektong pagdating ng kanilang kasama, ngunit natigilan naman dito si Qian Yuun, dahil sa ang teknik na iyon ay ang Heavenly Demonic Sword Art, at mukhang ito na ang kanyang kanina pa hinahanap, ang nawawalang dating pinuno ng Heavenly Demonic Divine Cult. Ilang oras bago nito, ay sa isang parte ng kuweba, ay sinasabi ng isa na hindi niya naisip na ang Dragon Turtle ay buhay pa din, kaya naman ay ito na ang kanilang pagkakataon upang magawang mapasakamay ang Essence Core. Nang bigla naman na tinawag nito ang Blade Mastery Sect Leader at sinabi na may nakita siyang kung ano sa isang gilid, kaya naman ay nagulat dito si Bayuk Ryu at napasabi na hindi siya makapaniwala sa nangyari, at kung anong ginagawa ng isang ito dito, na tila walang malay. Sa kasalukuyang sitwasyon, ay masayang sinabi ni Bayuk Ryu na kung nakikilala ba niya ang sword technique na ginawa nito, dahil ito ay ang kanyang iginagalang na Heavenly Demon Sword Art. Sabi pa nito na nabigla siya dahil sa ang pagkontrol niya sa pag-iisip nito ay bigla na lamang na nawala nang makita niya ito sa isang parte ng kuweba, ngunit ngayon na silang dalawa ay maglalaban na, ay nagpapasalamat siya sa pagkakataong pagkakakita niya dito, at napasabi na hindi ba isa itong magandang tadhana para sa kanilang dalawa, kaya naman ay nasa sabik na siyang makita ang mga ito na maglaban sa isa't isa. Matapos ay tinanong nito si Qian Yuun na kung ano ang kanyang magiging reaksyon, kapag nakita na niya ang muka sa likod ng kanyang maskara, kaya naman nang inalis niya ito, ay masayang sinabi ni Bayok Ryu na tama siya ng inaakala, dahil ito nga ay ang kanyang lolo, ang dating demonic cult leader na si Qian Inji. Sa nangyari ay natigilan naman dito ang ating bida, kaya naman ay inasar siya nito na dapat lamang na hindi siya gumalaw, dahil sa papasabugan niya ang ulo nito kapag may kung ano siyang gagawing hindi maganda. Sa isip ni Bayok Ryu ay tuwang-tuwa siyang napapasabi na hindi niya inaasahan na talagang gagana ito sa isang halimaw na iyon, dahil sa nakikita niyang wala itong magawa na kahit na ano, kaya naman ay sa tingin niya na ang Demon God ay mukhang walang magawa sa harapan ng isa sa miyembro ng kanyang pamilya. Kaya naman matapos nito ay tinawag na nito si Qian Inji, at sinabi na ito ay ang kanyang ipag-uutos niya sa kanya, na gamitin nito ang kanyang ipinagmamalaking sword technique ng kanilang demonic cult upang magawang paslangin ang Demon God. Kaya naman ay matapos nitong patunugan ang sandata nito, ay nakaramdam naman ng kung ano ang dating pinuno ng demonic cult, at nakaramdam ng labis na pagkagalit sa kanyang buong pagkatao. Kaya naman ay mabilis na sumugod si Qian Inji patungo sa kinaroroonan ni Qian Yuun, ngunit hindi naman kumilos ang ating bida, kaya naman ay masayang napasabi si Bayok Ryu na tama lamang ang kanyang ginagawa at manatili na lamang sa kanyang kinatatayuan. Nang tumama naman ito sa ating bida, ay mabilis naman siyang kumilos, at nagawang tanggalan ng sandata nito si Qian Inji ng ating bida. Sa nangyari ay napasigaw naman dito si Bayok Ryu at sinabi na kung talaga ba na intensyon nito na paslangin ang kanyang sariling lolo, ngunit bigla naman na kinontrol ng ating bida ang espada na hawak ni Qian Inji, at agad na ipinang-atake sa kinaroroonan ni Bayok Ryu, upang magawang masira ang sandata nitong ginagamit para sa pagkontrol, kasama na din ang kabilang parte ng kanyang tainga. Matapos ay ginamitan naman ng ating bida si Qian Inji ng isang electric shock upang magawang mapaslang ang parasite na nakalagay sa kanyang ulo.
Ngunit dahil sa nakitang pagiging abala ni Xian Yuun, ay malakas na ipinag-utos ni Baek Ryu sa kanyang mga tauhan na ito na ang kanilang pagkakataon at kailangan na nilang paslangin silang dalawa, kaya naman ay mabilis na kumilos ang mga ito, at nang makapagbigay ng mga pag-atake sa kinaroroonan ng ating bida kasama ng dating pinuno ng demonic cult na si Xian Inji, ay nagkaroon naman ng malakas na pagkakasabog sa kanilang kinaroroonan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Dahil dito ay galit na napasabi si Baek Ryu na ito na tapos na ang labanang ito sa pagitan nila ng Demon God, ngunit bigla naman itong natigilan, dahil nang mawala ang makapal na alikabok sa kinaroroonan nila Xian Yuun, ay may nakita naman itong malaking barrier na nakapalibot sa kanilang dalawa. Sa nangyari ay nagtataka naman na napapatanong ang ibang kasama nitong master na kung ito ba ay isang protective enhanced energy, na hindi naman sinang-ayunan ng 6th Elder ng Northern Sea Ice Palace at sinabi na ibang-iba ito sa bagay na iyon. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay matagumpay naman nitong naalis ang parasite na nakalagay sa ulo ng dating pinuno ng demon cult na si Xian Inji. At tinatanong si Baek Ryu na kung talaga ba na sinubukan nito na utusan ang kanyang lolo, na paslangin ang kanyang sariling apo. Sabi pa nito na naiisip na niya na hayaan lamang ang ilan sa kanila na mabuhay upang magawang makakuha ng mga impormasyon patungkol sa kanyang hinahanap, ngunit nagbago na ang kanyang isip, dahil sa ang lahat ng mga tao sa lugar na ito ay papaslangan na niya. Kaya naman ay matapos na kontrolin ni Xian Yuun ang mga sandata ng mga ito gamit ang kanyang void capture, ay mabilis na inatake niya ang lahat ng mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na nasa lugar. Sa nakita ng pagkakapaslang naman ng lahat ni Baek Ryu, ay nakaramdam naman ito ng labis na pagkatakot. Nang bigla na lamang na nagtungo ang ating bida sa kanyang harapan, at ginamit ang kanyang void capture technique, upang magawang mapalapit si Baek Ryu at bigyan ng malakas na sampal. Ngunit habang ginagawa naman ito ng ating bida ng paulit-ulit, ay hindi naman tumigil ang master sa ginagawa nitong paghingi ng tawad kay Xian Yuun. Hindi naman makapaniwala ang dalawa nitong kasama na mga master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect at walang kahit na anong magawa sa mga nangyayari kung hindi ang manood na lamang. Nang bigla naman na muling ginamit ng ating bida ang kanyang void capture upang kontrolin ang sandata nito, kaya naman matapos ay ipinang-atake niya ito sa kanya habang humihingi ng tulong si Baek Ryu sa kanyang mga kasama, ngunit hindi na siya natulungan pa ng mga ito dahil sa matagumpay nang napaslang siya ni Xian Yuun, at nang matapos na gawin ito ay agad naman siyang inihagis ng ating bida sa di kalayuan. Nang bigla naman na napansin nito na mayroon pang natitira sa paligid, kaya naman nang lingunin niya ang dalawa, ay nakaramdam naman ng labis na pagkatakot ang mga ito dahil sa nakakatakot na presensyang ipinalalabas ni Xian Yuun, at hindi nila mapigilan na mapasabi sa kanilang mga sarili, na ang pinuno ng demonic cult na si Xian Yuun, ay totoong isang nakakatakot na halimaw. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat.